Blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 228 of 365 daily devotion with Bible character edition. And today is July 16, 2026 and yung title ng devotion natin ito ngayon ay Bring Your Question to God. And yung character nating tatalakayin is si Prophet Habakkuk. And yung Habakkuk means embrace or ones who embrace. And si Prophet Habakkuk nga po, siya yung propeta mula sa Judah who brought his question about injustice and Babylon directly before God. And his book or the book of Habakkuk main message is trust God, sovereign justice, and the righteous shall live by faith. And ang Diyos nagpapadala siya ng mga propeta lalo na nung time ng mga kings, time para eto nga yung message nila is to rebuke at ibalik yung mga tao sa Diyos kasi nagkakaroon ng idolatry. Kumbaga, nagkakaroon ng iba't ibang Diyos-Diyosan yung mga tao before, lalo na sa kanilang mga puso. And for our scripture for today, ito ay mababasa natin sa Habakkuk chapter 1. And it says, the prophecy that Habakkuk, the prophet, received. So, sa verse 2, dito nagko-complain. Verse 2 pa lang, unang-una pa lang, kumbaga introduction pa lang, ang tanong na agad ni Habakkuk, how long, Lord, must I call for help? But you do not listen. Sa Tagalog, O Panginoon, hanggang kailan ako hihingi ng tulong at hindi mo pakikinggan? Many of us have the same complaint in the Lord. And actually, recently, I totally experienced this. Na para bang, Lord, nasan ka na? Ang layo-layo mo na. Pero sa totoo lang, mula sa ating katuruan, isang paalala na. Number 1, God's silence is not God's absence. So, in this verse, marahil si Habakkuk, nakaramdam na rin siya ng frustration sa environment kung nasaan siya. Kaya naman napatanong siya sa verse 3, bakit mo hinahayaang makita ko yung kamalian at tingnan ng kasamaan? Kasi talagang laganap yung injustice during his time. Sabi niya, ang kasarian at karahasan ay nasa harap ko. Paglalaban at pagtatalo ay lumilitaw. Ayun nga, laganap. In same with us, marahil in different situation lang, marahil sa failure, sa broken family, personal nating buhay, rejection, napapatanong na lang din tayo na bakit ina-allowed ng Diyos na danasin natin o makita yung mga ganong bagay. We might feel na Lord is so distant to us, but in spite of that, He is never absent to knowing our cries. Kaya pangalawa sa ating katuruan, God hears every honest cry for help. Help. Walang panalangin ang hindi pinapakinggan ng Diyos. Gaano man yan kabigat para sa iyo. Hindi yan mabigat sa Diyos. In fact, hindi masosurprise ang Diyos kung out of honesty mo pinahayag sa kanya yung iyong mga dinadalang problema. Though alam na ng Panginoon, bago mo pa sabihin, gusto pa rin ng Panginoon na ilapit mo sa Kanya. It might be too personal sa relationship mo man niya, sa finances mo, sa family mo, or related to your workplace or kahit saan man. Masama man ang loob mo, ibuhos mo lahat yan sa Panginoon because God hears every honest cry for help. And pangatlo, God answer may be different from our expectation. God is sovereign, yes. He will answer our prayer. Hindi lang lahat na ina-expect mong way ay ibibigay ng Panginoon or imimit ka ng Diyos doon sa ina-expect mo. Because His wisdom is far greater than us. Ayun yung pagkatiwalaan natin sa Diyos. So, nung nanalangin nga si Habakkuk about sa kasamang lumalaganap sa Israel, who would have thought sa sagot ng Diyos sa kanya? Yes, God is holy. Therefore, ang Diyos nagre-raise siya ng bansang mas masama pa sa Israel para parusahan ito. Israel is God-chosen nation, but the Lord will let them oppress by much wicked nation. Dito nga sa second complaint niya sa verse 13, your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrongdoing. Why then you tolerate the treacherous? And this is only mean na yung
may consequence talaga sa ating buhay sa mga ginagawa natin. Lalo na sa mga masasamang gawain na ang Diyos kapag ang isang tao ay masama, may consequence talaga. He can use people who is much wicked or much evil doon sa atin, or katulad sa example natin sa Israel is mas masama sa kanila kundi yung Babylon. Now, para sa ating ay application, paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Number one, bring your question honestly before God. Kung may matagal ka ng katanungan, dalhin mo palagi ito sa Panginoon. Unang-una mong pagdulungan yung Panginoon. Pero kailangan mo pagkatiwalaan ng kanyang tugon. Kasi 'di ba, hindi sa ine-expect natin sumasagot ang Diyos. And pangalawa, cry out to God for help and trust that He will answer. Lahat ng panalangin natin ay may kasagutan. Hindi ito delay, hindi yes, no, and wait. Marahil nasa waiting season tayo, kaya hindi natin nakikita agad. And yun, though it will be far different on the way we expect, kasi nga yung wisdom pa rin ng Panginoon ang kanyang ginagamit at hindi yung emosyon natin. All we have to do, pray and ask the Lord. Trust God and He will answer. And lastly, trust God's sovereignty and wisdom. He is sovereign. Kontrolado niya lahat ng bagay. And sovereign as well in wisdom. Even things go awry, alam pa rin ng Diyos yung best. He knows what He doing and has a higher purpose on it. So, talagang ang Diyos lang ang tanging mapagkakatiwalaan natin sa ating mga buhay kasi He knows the best. He knows greater doon sa ini-imagine natin. So, trust and be still. Kaya sa ating reflection din, yung pagnilay-nilayan natin ay, why should we trust God answer even when they are different from what we expect? And then lang po, before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray everybody. Heavenly Father, thank you for inviting me, Lord, na dalhin sa iyo lahat ng aming mga suliranin at bumabagabag sa aming mga puso, Panginoon. Lord, thank you for your grace, Lord God, na hindi mo kami pinabayaan, Panginoon, despite na nagkakasala kami, Panginoon, nagkukulang kami, Panginoon, na sa pagsunod sa iyong mga salita, Panginoon. And Lord, thank you for being our greatest comfort, Lord God, and safest place, Lord God, to go. Lord, help us, Lord God, in every battle we face, Lord God, especially in our minds, Lord God, na palaging inaatake pa ng kalaban, Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon, at pangunahan mo ang bawat gawain namin. Tanging pangalan mo lamang ang maitaas namin, Panginoon, at may we lead other people toward Jesus Christ, Lord God. Ayun naman po, in Jesus' name we prayed. Amen and amen. At ayun na po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. I pray na sama-sama sana tayo na magpapala sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.